All right. Ready na po ba kayo sa preaching? Psalm chapter 127. Psalm chapter 127. Basahin po natin ang chapter na ito. Napakagandang kabanata sa banal na kasulatan. Aral tungkol po sa pamilya na kung saan napakahalaga po na ito ay maunawaan ng bawat isa po. All right? Please stand up. Psalm 127, beginning verse number 1. Psalm chapter 127, beginning verse number 1. At naway magustuhan niyo po ang unang mensahe po natin. Ang title po, Be a Happy Family for God. Huwag kang maging isang pamilya lang, kundi masayang pamilya sa Panginoon at para sa Panginoon. Psalm chapter 127, verse number 1. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early and to sit up late to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Happy is the man that hath quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Let us come to the Lord in prayer. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito kami po'y lubos at labis na nagpapasalamat sa iyo pong kabutihan sa amin. Thank you for this great opportunity, O Lord, to hear thy precious words. Lord, please empower me and meet the spiritual needs of your people. Thank you for this church. Thank you for this gathering, Lord. Thank you for the pastor of the church. I pray, O Father, that you will use me this morning to serve as a channel of your blessing to your beloved people, and may you talk to us through this message, O Lord. I would like to commit to you everything, even myself, O God. Use me, and please, Lord, ikaw po ang mapapurihan at maparangalan sa aming gitna. Lahat ng ito ay aming pong panalangin sa matamis, dakila at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, be seated please. So, I would like to focus on the first two verses ng ating pong text ngayong umaga. Except the Lord build the house. Alam po natin na ang Panginoon hindi naman siya karpintero. So yung house na pinag-uusapan po dito is home. Ang house na pinag-uusapan po dito is family. Except the Lord build the family. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early and to sit up late, to eat the bread of sorrow, for so he giveth his beloved sleep. Sa ating pong introductory message, hindi po tayo magpapakatagal. Gusto ko lang po na itong pinakapundasyong ito ang maging tuntungan po natin. In fact, sa ating pong pag-aaralan, ang magiging pinakapaksa po natin, of course, tungkol sa pamilya. Ngayon po'y pundasyon ng ating pong magiging pinakatema, pero ang ating pong tatalakayin, yung dalawang pamilya sa Bible, na yung isa po ay negatibo at yung isa po ay positibo. And I believe you are already aware na ito po ay istorya ni Joshua at saka istorya po ng pamilya ni Lot. Okay? So, very exciting po yan. Diba? Makikita nyo po ang istorya ni Lot, na si Lot dahil sa Lot. Okay? So, yan po ang naging problema po ni Lot. Si Lot, nasa Lot dahil sa Lot. Okay? So, yun po. At kay Joshua po, tatalakayin din po natin sa ating pong magiging pagtitipon sa isang buong ano na ito, ng ating pong camp. Okay? Now, this morning, pundasyon muna po tayo. Be a happy family for God. I believe mga kapatid, ang isang tipikal na taong may katinuan ng kaisipan, hindi siya mag-iisip ng masama sa pamilya. Ang talagang papangarapin natin, mula pa nung ikaw ay bata at dumating ka doon sa sapat na gulang, yung iba nga po hindi lang sapat na gulang, sobrang gulang na bago nakapag-asawa, di po ba? Yan po yung pinag-uusapan namin, kapatid. Ikaw naman ay nasa sapat na gulang na, okay lang na mag-asawa ka. Tapos yung iba naman kinakausap, kapatid, ikaw naman ay nasa sobrang gulang na, mag-asawa ka na. Diba? So yun po, wala pa sa tamang gulang, nasa sapat na gulang, yung iba naman sobrang gulang. Ano? Hindi ho yun sobrang gulang na tuso. Ano? So ngayon, ito po yung pinopoint out natin. Of course, kung ang pag-uusapan, dream natin, lahat tayo, ang dream natin, masayang pamilya. Kung pag-uusapan desire, I believe all of us here, that is our desire. To have a happy family. Amen?
Ngayon po, itong dream and desire na ito, kailangan maging determinado po tayo. We need to determine, of course, to God, Lord, because of you, because I believe in you, I believe you can help us na ang aming pamilya ay maging masayang pamilya. Amen? So, let us dream, desire, and be determined na ang pamilya po natin ay maging masayang pamilya sa Panginoon. Of course, ang ating talata ay nagpapaalala, wala sa kamay mo. Because according to our verse, except the Lord build the house. Ibig sabihin, you cannot do it apart from God. You cannot do it away from God. Hindi po pwede na ang pamilya ay maging masayang pamilya na wala ang Diyos, mga kapatid. Na hindi ang Diyos ang gagawa, na hindi ang Diyos ang kikilos. Kaya doon tayo dapat magpasimula, mga kapatid, na ang lahat ay sa Diyos dapat natin pasimulan. Kung ikaw ay binata, kung ikaw ay dalaga, kung ikaw ay young people at maghahanap ka, isang bagay na gusto kong sabihin sa inyo, sa paninimula pa lamang, madidetermine mo na kung magiging masaya ang pamilya. Kung sa umpisa pa lang, lihis ka na, ligaw ka na yung manliligaw mo, mangliligaw. Ano ho? Sabi ko, dapat iniingatan natin yan eh. Pag kami young people na nag-approach sa akin eh, Pastor, may nanliligaw sa akin eh. Sabi ko, yung nanliligaw, okay. Pero ang iingatan mo, yung nanliligaw. Yes. Kita nyo? Saan ba kayo makakapakinig ng ganyan? Di ba? Biglang yabang eh, no? Diba? Kasi yung nanliligaw, ito yung susuyuin ka, pero ihahatid ka nito at dadalhin ka nito sa masayang buhay na kasama niyo ang Panginoon. Yung nanliligaw, ito yung pagka nakuha ka, ilalayo ka na nito sa Diyos. At hindi ba maraming ganyan ang nangyari? Mga young people na before, very useful, very active, very faithful, dedicated sa gawain ng Panginoon, nung naligawan na, nasaan na? Nagsimula ng naligaw. Bakit? May nangligaw. Hindi may nanligaw, may nangligaw. Amen? Kaya, pag young people ka, yan ang titingnan mo. Teka, itong nag-a-approach sa akin, mukha bang manliligaw talaga to o manliligaw? Diba ha? So, yun po mga kapatid. At kung ikaw naman yung lalaki, pagka manliligaw ka mga kapatid, tiyakin mo na yung liligawan mo talagang hindi ka rin ilalayo, ililihis sa Panginoon. Kaya ang laging sinasabi po natin, yung perfect match. Yung idea po ng perfect, hindi po yung mga taong perfect, kundi yung design ng Panginoon, na ang disenyo ng Panginoon, a God-fearing woman para po sa perfect man. Yung idea po ng perfect man, mark the perfect man, for the end of that man is peace. The perfect word, the word perfect there means mature. Yeah, right. At pag pinag-usapan natin ng maturity in all aspect of his life, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Hindi lang physically mature, hindi lang po yung sa edad mature, hindi lang po doon sa isip mature, kundi sa spiritual life mature. Mark the perfect man. Wala kayong makikitang perfect, pero may makikita kayong mga matitinong Kristiyano. Amen? At kung ikaw ay Kristiyano na may maturity, ang hahanapin mo, hindi ganda lang. Minsan pag sinasabi ko yan, bakit to kayo bishop, ang ganda ng asawa nyo? Yun po yung tiyempo lang. Pero ang naging basis ko doon, hindi ko siya niligawan dahil maganda siya. Niligawan ko siya dahil una, leading ng Panginoon sa akin. Ikalawa mga kapatid, dahil sa kung ano siya, sa spiritual na buhay niya sa Panginoon. Bata pa lang po yan, nasa church na eh. Kaya mga kapatid, kung tutusin po, nalinlang. Hindi po nalinlang. Hindi ko po yan, ginamitan ko po ng panyo yan. Tapos ginanyan ko yung panyo sa kanya. Pagkitas noon sabi niya, mahal na niya ako. Kaya kung may interesado sa inyong humiram ng panyo, pahiram ko po yun. No, kidding aside mga kapatid, I can say na sobrang blessed po ako na binigyan ako ng Diyos ng partner na talagang sa setup po namin, very effective. Why? Sapagkat kami ang pinagtagpo ng Panginoon. Kumbaga, yung iba naman kasi, ang hinanap, yung spiritual lang. Nakalimutan nilang, meron namang mga spiritual na, maganda pa. Amen? Di ba, Pastor? Meron, di ba? Spiritual na, maganda pa. Yung iba, maganda lang ang kinuha. Kaya ang sakit ng ulo nila pagkatapos, di ba? Yung iba naman, kapatid, spiritual lang ang kinuha. Ano ho? Kaya masakit naman ang mata nila pag nakikita. Alin sa dalawa eh? Okay. Alam niyo po, walang pangit sa tingin ng isang taong nagmamahal. Yun ang importante doon, yung pagmamahal, di po ba? So, but again, according sa versikulo natin, except the Lord.
Di ba? Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Huwag mong ipagmalaki sa akin napakasipag mo, napakatiyaga mo, hardworking ka. Kahit na hardworking ka, kasi ginamit na salita rito it is vain for you to rise up early, meaning, kunin nyo yung understanding. Walang kwenta-kwenta daw kahit napakaaga mong gumising. Sa sobrang sipag mo, sa sobrang tiyaga mo, ang aga mong gumising. And to sit up late. Diba? Ibig sabihin, ang aga mong gumising, tapos gabi ka na kung umuwi. Sa sipag. Ang sabi niya, walang kwenta yun. It is vain for you to rise up early and to sit up late. Hindi ang ibig sabihin, walang kwentang matiyaga ka, walang kwentang masipag ka, pero ang ibig sabihin po, ang sipag at tiyaga mo, hindi mo po pwedeng panghawakan kung hindi ang Diyos ang kikilos. That is the very concept. Ano ho? Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early and to sit up late, to eat the bread of sorrow, for so He giveth His beloved sleep. Yung baga, yung saya natin, ang susi, Panginoon. Kaya ngayong umaga, ang ating pundasyong mensahe, yung pong maging dream, desire, at determination po natin na magkaroon ng happy family for God. Okay? Number one, here is the key. Number one, let the Lord build your family. Pabayaan natin ang Diyos ang magtayo ng ating pamilya. Kasi ang sabi, maliban na siya. Ibig sabihin po, kahit sino, kahit ang magandang karir mo, hindi kayang magtayo at magpatatag ng pamilya. Kahit na po ang, di ba, sikat na tao na mapapangasawa mo, hindi po yan ang makapagtatatag at makapagtatayo ng pamilya. Sa masayang pamilya, pabayaan po natin na Diyos ang magtayo. Ang emphasis natin, let the Lord build our family, is our acknowledgement. We need to acknowledge the power, the plan, and the purpose of God sa pamilya natin. Kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, ito po ang punto na magandang maging concentration o sentro po ng bawat isa po sa atin. In building our family, let God, amen? Let God build our family. Panginoon, sa iyo po namin itinitiwala ito. Kasi ang tunay na tagapagtayo ng pamilya, alam nyo, sabi ko nga pag nagkakasal ako, magandang maintindihan po natin na ang kasal po, hindi po ito imbento ng tao. Ang kasal po, pag tinignan nyo po, it was, invented, initiated, and instituted by God. Ang Diyos ang nag-imbento ng kasal. Ang Diyos po ang nagpasimula ng kasal. At ang Diyos ang nag-institute ng kasal. He invented, initiated, and instituted marriage. Kaya nga sabi ko, pinapaalala ko, pagka kayo nagpakasal, dapat maintindihan nyo. Remember my joke? Meron akong joke tungkol sa kasal From the word kasal. Pag ang kasal po ay negatibo at hindi nag-work, ang nangyayari po sa kasal, nagiging sakal. Bakit? Kasi pag ang asawa nag-away, parang askal. Kaya ang gustong gawin, aklas. At ang ginagawang solusyon, kalas. Pag-aralan nyo, from the word kasal yan. Yeah, from the word kasal. Di ba? Anong spelling ng sakal? Kasal din yun Anong askal? Kasal din po yun. Yung pag nag-away parang askal, di ba? Kaya sabi ko pag nagkakasal ako, hindi ba litong-lito ang tao sa kasal? Sabi nung iba pag mag-aasawa ka, lalagay na sa tahimik. Sabi naman nung iba nung kinuwentahan mo ikakasal ka, papasok ka na sa gulo ha. Di ba kahit ang mundo hindi mo alam kung ano Pag mag-aasawa ka, paglagay ba talaga sa tahimik o pagpasok sa gulo? Hanggang matuklasan mo. Ang buhay pag-aasawa nga pala ay buhay na minsan ay matahimik, minsan ay magulo. Matahimik dahil may mga times ayaw nyo mag-usap. Ang tahimik niya. Magulo, dahil pwede naman mag-usap ng maayos, kailangan pataasan pa ng tono. Hindi po ba? Sino mas mataas ang tono? Kaya yung lalaki hindi po mapayag At yun naman talaga dapat sa lalaki. Hindi pwedeng mas mataas pa ang tono. Hindi pwedeng mas malakas pa boses ng asawa mo. Kaya pag sinabi sa iyong mag-sign ka, sigawan mo siya, ilang gatang! Di ba? Ilang gatang ang isasahin ko. Kailangan medyo matibay ang mo dyan. Di ba? Naglaba ka na ba? Oo! Di ba? Basta kailangan ikaw ang Kasi, dapat kasi sa lalaki ikaw may final say. Hindi dapat asawa mo. Kaya pag sinabi ng asawa mong ito gagawin ko, sa iyo yung final say. Yes, darling. Yes. O at least ikaw yung may final say. Hindi,
leading to, brother, ha? Leading. Alam na alam niyang kailangan mo to. Hindi ba? Hindi ba nagiging magulo kapag wala po Kaya ibang-iba na i-acknowledge mo ang Diyos Yung kanyang power, yung kanyang plan, at yung kanyang purpose. Kaya pag ang tingin mo sa kasal, parang kasing babaw ng tingin ng mundo, napakadali para sa kanila ng annulment, napakadali para sa kanila ng divorce, napakadali para sa kanilang legal separation. Yung iba nga, pinaglalaban pa yan Kaya nga, yun ang nakapagtataka. Bakit ang Diyos inimbento ang kasal, tapos narito ngayon, pati mambabatas natin, gumagawa po ng kanilang mga batas na gustong maipasa para po kalasin ang pinapagtali ng Diyos. Ang sabi po, what God had joined together, let no man put asunder. Ang disenyo ng Diyos sa kasal, doon din po sa word na kasal. Na pagkahu, negatibo, nakita na natin. Yung positibo po, ang kasal, ang dulot sa mag-asawa, dapat lakas. Kasal pa rin yun, di ba? At pagka ganun, ang blessing nyo, laksa. 10,000. Okay? Diba? So, ang ibig sabihin po, pagka po ang mag-asawa naging pamilya o couple na itinayo ng Diyos, ang ano sa kanila, ang dulot sa kanila mag-asawa, lakas. Kaya ang flow ng blessing, laksa, abundant, diba? Abundant blessing. Yun po yung makikita po natin. Acknowledge the power of God. Acknowledge the plan of God. Acknowledge the purpose of God. Hindi ka kaya nagpakasal para may madagdag na naman ng mga broken marriages and broken family. Amen. Kaya sabi ko sa outline ko, hindi ko nga iniiba yung outline ko sa kasal Kasi dapat sa kinakasal na iintindihan nila What is marriage? Okay? Number 1, marriage is a biblical practice. Ang marriage po, biblical practice ito. Ito po ay makikita nyo. Hindi ba, pag binasa nyo po yung sa Genesis chapter 1, si Adam, direct creation. Si Eva, from the ribs of Adam. Di po ba? Pero bakit ang sabi, and a man shall leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. How come na iiwanan yung magulang, nanay at tatay? Direct creation si Adam. Wala naman siyang mother, wala siyang father. Si Eva naman, kinuha sa ribs. Di wala ring mother, walang father. Kanino ngayon applicable? Kasi magmula kay Adam and Eve, lahat may nanay at tatay na. Meron ba sa inyo walang pinanggalingan? Alam mo kung ano ka? Kabuti. Lahat tayo, kaya nandito sa mundo, may tatay at nanay tayo. So sa principle, ang sabi po, and a man shall leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. So, yun po yung marriage. Si Jesus Christ umaten sa kasal, doon sa Cana. Di po ba? Doon niya pinerform yung first miracle. So, meaning, ang kasal po, hindi imbento ng tao. Hindi po programa ng tao. Mas malalim doon. Dapat maintindihan natin that marriage is a biblical practice. And then, bukod po dyan, hindi lang to biblical practice, it is a blessed partnership. Tingnan nyo po, i-acknowledge nyo yan. Yan ang disenyo ng Panginoon sa kasal. Ito po ang sa lahat ng relasyon pinagpala. Kasi yung kapatid mo, hindi mo napili yan. Nanay mo, hindi mo napili yan. Anak mo, hindi mo napili yan. Tatay mo, hindi mo napili yan. Simpleng bagay. Kung kaninong sinapupunan ka lumabas, automatically, nanay mo yon. Kung sino may kagagawan, automatically, tatay mo yon. Diba? Kung sino ang lumabas sa parehong sinapupunan na nilabasan mo, automatically, kapatid mo yon. Hindi po pwedeng pag hindi maganda yung tsura, hindi ko kapatid yan. Pag isa ang pinanggalingan nyo, wala kang magagawa, magkapatid talaga kayo. Tama? Lahat ng relasyon, walang nakapili ng nanay, walang nakapili ng tatay, walang nakapili ng kapatid. Pero tingnan nyo sa kasal, tingnan nyo sa pag-aasawa, sa pagbubuo ng Diyos ng pamilya, sa pag-aasawa mo, binigyan ka ng pagkakataon na pumili. Amen? Kaya kapag humikapintasan yung asawa mo, wag naman ibinabandera mo pa sa iba. Ikaw pumili niyan In the first place, ikaw ang pumili niyan. Hindi ka naman obligado, niligawan mo yan di ba? Ikaw naman, hindi ka rin naman obligado, sinagot mo yan kaya dapat maintindihan nyo na kaya kayo pinagsama ng Diyos, hindi para magbutasan, hindi para magpintasan, kundi para kumpletuhin ang isa't isa. Kaya nga ang sabi po, help meet. Lalaki, i-admit natin na kahit lalaki tayo, may kakulangan tayo. Kaya hindi pwedeng babaliwalain si Mrs. Siya ang kakumpletuhan natin. Okay? No, Mrs., yun naman ang dapat mong maintindihan. Kaya kayo binigay kay Mister, hindi para ikaw ang pumuna ng pumuna. Ito palpaka, ito palpaka, ito wala kang kakwenta-kwenta. Di ba? Hindi mo na kailangan
naidiin yun. Kaya pinakita ng Panginoon sa iyo yun para maintindihan mo na ang purpose, kaya kay binigay sa Kanya, hindi taga-pintas, kaya kay binigay sa Kanya, taga-puno ng kung ano ang kakulangan niya. We are the completer. You are the completer of your partner. So, you need to complement with each other. Kailangan po, kaya si Mariza, ang sabi ko sa kanya, di ba? Kaya ako nagagamit ako ng Panginoon kahit sa preaching ko. Di ba? Magandang sabihin niya sa akin kung ano yung, mukhang na-offend si kasi pinatamaan mo siya Di ba? Tulad ngayon, baka pagalitan na naman ako ng wife ko dahil wala, halos lahat ng sinasabi ko, puro sa iyo. Kapatid, ito naman kaya ko lang sinabi dahil umaming ka naman, di ba? Sa preaching kasi dalawang bagay yan Yung umamen ka at umaming ka, Yung umamen, agree. Yung umamin, ako yun, di ba? Yun po yung idea niyan, mga kapatid. So, kaya, siguro po, mga kapatid, yun yung dapat intindihin ng mag-asawa Diba? It is a blessed partnership kasi binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na piliin mo kung sino yung kakasamahin mo habang buhay. Kaya nga ang paalala ko sa kanila, sa buhay ng tao, dalawang desisyon na napakahalaga. Kasi yung isa, a matter of eternity, yung isa, a matter of a lifetime. Yung pong eternity, ito yung tatanggapin mo ba sa Jesus o tatanggihan mo siya? Pag tinanggap mo siya, eternal life in heaven. Pag nireject mo siya, eternal damnation in hell. Kaya napakahalagang desisyon na dapat tanggapin natin ang Panginoon. Kung hindi mo pa siya tinatanggap, magandang ngayong sandaling ito, tanggapin mo siya. Pangalawa po, na desisyon, napakahalaga yung pagpili ng mapapangasawa. Kasi lifetime naman ito. Yung isa eternity, ito lifetime. Now, once na nag-I do kayo sa harapan ng Panginoon, till death do you part. Di po ba? Yun po, yun sa till death do us part For better, for worse, for richer, for poorer, sa anumang katayuan, because what God had joined together, let no man put asunder. Kaya blessed partnership, and at the same time, binding partnership. Kaya yung sa seremonya namin, pinapayagan ko pa rin po yung belo, yung tali. Ang ginagawa ko lang po, ini-explain ko sa kanila sa Bible. Inilalagay po ang balikat, inilalagay ang belo sa balikat ng lalaki para ipaalala sa kanya na sa Biblia, siya ang dapat magdala sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya. Sa parehong pagkakataon, nilalagay sa ulo para ipaalam sa kanya, sabi ng Biblia, babae, pasakop ka sa pangunguna ng iyong asawa. Yun po yun. Yung tali. At dinidiscourage ko naman po yung naglalagay ng tali, perang pinagdugtong-dugtong. Dahil para kayong pinagtali ng pera nun. Tama? Dahil yun ang pinag-aawayan minsan ng mag-asawa Talagang dapat, literally, tali talaga. Kasi the message is about binding. Mahalaga po yun. So kaya, mga kapatid, sinasabi ko po, biblical practice yan, blessed partnership yan, binding partnership yan, and at the same time, ito ang huwag makalimutan. Kasi ang daming kinasal, ang daming nag-asawa, sobrang garbo ng wedding. Pinaghandaan ang ceremony. Samantalang ilang oras lang yon. Ang hindi pinaghandaan is after the ceremony. Because lifetime po yun. Naintindihan niyo po? Kaya yung iba, wow, handang-handa, grabe. Ang ganda ng trahe ni boda, ang ganda ng coat, ang ganda ng venue, ang ganda ng... don't get me wrong, hindi po masama yan na minsan lang ang kasal, pagandahin mo, walang problema yon. Pero walang kwenta ang magandang ceremony kung sirang pamilya at walang kwentang buhay pag-aasawa ang mararanasan mo. So you better prepare doon po sa after the ceremony. Okay? Maliwanag po ba yan? Okay? Ngayon, alam niyo po ba pag nag-asawa tayo? Discovery time. Reality na po yun. Yun po yung reality stage. Kasi nagsisimula ang lahat saan? Sa expectation stage. Yung expectation stage, kasi itong si lalaki, yung panahong nanliligaw, yan ang pinakamabait siya. May paborito po akong illustration dyan Ang paborito kong illustration dyan, itong mga lalaki, magugulat ka patag naman yung nilalakaran kung makaalalay sa babae, wagas. Patag na patag yun Pero nung tumagal na panahon at naging asawa na, baku-baku na, iniiwan na po yung asawa. Diba? Nasaan ba to? Nung nadapa, nagalit pa, ito talaga napakaano mo napaldog na, pinagalitan pa Noon patag kung makaalalay, wagas Ngayon baku-baku na, iniwan di ba? May mas malala pa po dyan Yung pong bibiyahe silang mag-asawa, nakasakay na siya ng jeep, nakarating na doon sa pinuntahan, tapos pagdating niya, Mrs., ay hindi pa pala nakasakay si Mrs. Grabe nakarating na sa destination, samantalang dati, halos buhatin si Mrs. pasakay.
Di ba? Oh, yun po yung reality na talagang ngayong mag-asawa na tayo, discovery time na ito. Kasi nung dalagat binata, si babae naka-makeup lagi. Kaso pag mag-asawa na kayo, binubura yan tuwing gabi. Kaya pagharap sa inyo niya, numanda ka. Di ba? Itatanong, statue? Bakit statue? Kasi mukha ka ng statwa ngayon. Statue. Di ba? Alam niyo po, sis, parang ikaw naman tinatamaan ngayon Parang sa'yo naman tumatama ngayon Sis, statue? Di ba? At deeper than that, hindi yung makeup yung totoong ugali. Noon, napaka-thoughtful. Napaka-caring. Doon sa mag-asawang kalagayan, doon mo na malalaman. Kaya nga mga kapatid, hindi nyo kayang kontrolin ang isa't isa. Kaya ang kinakailangan po, ang Diyos. Because marriage is not just a biblical practice, binding partnership, and blessed partnership. Marriage also is a building process. Pag natuklasan yung may mga kahinaan ng isa't isa, may hindi magandang, sabi ko nga sa inyo, kapupunuan Hindi dapat ang takbo ng isip, pagka nagkaroon ng misunderstanding, buti pa maghiwalay na tayo. Di ba? Mali. Pagka may misunderstanding, ang dapat takbo ng matinong tao, not how to break the relationship, but how to build the relationship. Di ba? Paano natin iaayos po yan? Mahalaga po ito mga kapatid kasi may diablo na gustong sirain Yung iba nga, 1 linggo pa lang gusto na maghiwalay Diba? Kasi nagkatuklasan Nagkabiglaan mga kapatid So kaya importante po yun na sana patagalin mo man lang ng 2 linggo. 1 linggo pa lang hindi pa nababawi yung ginagastos, hiwalay na. Mga kapatid, ang tumatagal na relasyon ay ang relasyon ng pamilya na Diyos ang kinikilala. Let the Lord build our family. Ang pinaka-emphasis natin, acknowledge the power of God, the plan of God, and the purpose of God. Hindi po siya nagtayo ng pamilya para magkagulo. Nagtayo siya ng pamilya para maging masaya para sa Kanya. Amen? Family for God. Family from God. Napakahalaga po. Second, let the Lord bind our family. Dito naman, doon sa una, ang magandang pag-usapan po natin doon, sure foundation. Dito naman po, ang magandang bigyang pansin po natin, yung sweet fellowship. Yung strong fellowship. Diba? Strong family relationship. Yun naman ang bibigyan natin ng pansin. Di po ba? Doon sa una, acknowledge the power, the plan, and the purpose of God. Dito po sa pangalawa, let the Lord bind our family. Ito naman po, abide in the precepts and principles of God. Ibig sabihin po, manatili tayo doon sa prinsipyo ng Diyos. Hindi nyo dapat i-handle ang family sa prinsipyo ng tao. Ay, kung hindi kayo magkasundo, di ba? Kaysa sa magsama kayo, maghiwalay na kayo. Yan ang prinsipyo ng mundo. Yan ang kaisipan ng mundo, perspective, and di ba? Yung mindset ng mundo, point of view ng mundo. Hindi. Ang maganda po, mga kapatid, let us abide in the principles, in the precepts, and in the point of view of God. Kung ano yung punto de vista ng Diyos, doon po tayo. Na itinayo niya ang pamilya, na ang maliwanag na sinabi niya, ano man ang mangyari, what God had joined together, let no man put asunder. Walang dapat sino man na magpahiwalay sa inyo at ano man na magpapahiwalay sa inyo. Amen? Yan po yun So kaya importante po na ang Diyos ang hayaan nating magtayo ng ating pamilya. At hayaan yung ang Diyos ang magpatibay ng ating pamilya. At alam nyo, mahalaga po yung sweet fellowship and family relationship. Natutuwa po ang Diyos kapag at dito mahalaga po kasi yung acknowledgement and appreciation. Let us acknowledge one another and appreciate one another. Meron na po ba kayong tao, kahit na hindi sa relasyong pamilya, naka-experience na ba kayo ng tao na lahat ng kapintasan mo, napansin niya? Pero ni isa sa mabuting ginawa mo, hindi man lang niya na-appreciate. Sa anak, ganun din po.
Pagka ang anak natin, lahat ng nakikita mo sa kanya, yung tigas ng ulo niya, na mali siya, at hindi mo siya na-appreciate sa kung ano yung maganda. Kasi that is a good practice eh. Diba? Ito po isang magandang practice eh. Yung to appreciate. Kasi as you appreciate the good things na ginagawa po ng anak mo, ng asawa mo, namomotivate po siya. Pero kapag lagi napapansin mo yung mali, nagre-rebelde po siya. Nagmamatigas po siya. Mga kapatid, dinisenyo ng Diyos ang kasal, dinisenyo ng Diyos ang pamilya, at naniniwala po ako na kung ang gusto ni Satanas wasakin ang pamilya, sa kabaliktaran nito, ang gusto ng Diyos makita na matamis ang pagsasama-sama ng pamilya. Amen? Masaya po ba kayo sa pamilya ninyo? Na-appreciate nyo po ba yung isa't isa? Kaya nga sabi ko sa mag-asawa, merong AAA battery sa ating relationship. Ano yung AAA? Yun nga po, yung acknowledgement, agreement, yun po yung magandang i-consider po natin eh. Yung pong i-acknowledge natin ang isa't isa, mag-agree po tayo, agreement, acknowledgement, and adjustment. Diba? Pagka po pinag-usapan natin yung relasyon natin, ano ba sabi ng Biblia? Sabi niya, ang lalaki ang dapat nangunguna sa pamilya eh. I-acknowledge mo yun. Hindi yun sasabi ka sa samahan ng mga laban sa karapatan ng puro ganun eh. Diba? Kung kaya ng mga lalaki, kaya natin. Hindi naman yun ang pinag-uusapan dun eh. Hindi naman yung kaya mo ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito, ano ba yung disenyo ng Diyos? Diba? Ang sabi niya, kilalanin mo eh. Diba? Wives, submit yourselves unto your own husbands unto the Lord. Yun po ang sinasabi ng Biblia. So kaya kailangan kilalanin po natin. Ngayon, minsan pag pinag-uusapan ng submission, ang akala natin, ganun lang. Hindi. Bago po sinabi yun, submitting one another in the fear of God. Kasi hindi po ngayon lalaki tayo, pagmamatigas natin kung ano yung gusto natin. Dahil laging ang boundaries ng lahat ng bagay, we ought to obey God rather than men. Kahit lalaki ka, kung lihis naman sa Biblia ang sinasabi mo, so yung babae ngayon, pag alam mo yung talata na nagpapakitang lihis ang asawa mo, hindi ka obligado na sundin yung gusto ng asawa mo. Ang tama, sundin mo ang Diyos ng higit kaysa sa asawa mo. Tama po? Kasi makikita nyo po na ang nagiging problema ng ilan, yung bang pangsarili po nating pananaw eh. Kaya nga sabi ko po sa inyo, importante po na mag-abide po tayo doon sa kung ano yung punto de vistang maka-Diyos. Kung ano po yung prinsipyo na itinuro po ng Panginoon. Yung agreement naman, kasi ang sabi po, can two walk together except they be agreed. Ngayon po, ongoing po yung pagpapatayo ng bahay. Tinatanong ako nung engineer. Sabi niya, kailangan po natin mag-usap. Paano po ba yung, tungkol po dyan sa bahay, si Mrs. po ang kausapin niyo. Ayoko na pong dalawa pa kaming kakausapin niyo kasi may magkaiba kami ng interes eh. Anyway, pagka pinakikilala ko naman si Mrs., ang sinasabi ko, siya po ang may bahay ko. Ang tawag kay Mrs., may bahay. So nakadisenyo na para sa kanya yan. Sige lang. Kung anong gusto niyang kulay ng pintura, kung ano ang gusto niyang set up doon sa bahay, bakit pati yun pag-aawayan namin? Di po ba? Naintindihan niyo po yung sabihin? Lalo na sa case namin, ba't namin pag-aawayan yan? Total, siya naman ang madalas nakatira dyan. Ako, hindi na ako nauwi halos eh. Niloloko ko po si Pastor Orson. Sabi ko, Pastor Orson, ikaw magbantay ng pagpapagawa, basta si Ma'am Maris mo ang tanungin mo kung ano yung mga sinasabi ng engineer. Kasi sa akin, sila ni SM, sila yung mag-ano kung ano yung dapat gawin dyan sa bahay. Kasi yun po yung, hindi po yung ako lalaki, ako dapat masunod. Ganito dapat kulay ng pintura. Isipin nyo, pati pintura, pinag-aawayan nyo. Di ba? Baka lumundo yan. Kung hindi tayo magkasundo, wag na lang pinturahan ng bahay. Di kita nyo kinalabasan? Pag walang pintura, anong mangyayari sa buhay nyo at sa bahay nyo? Walang kulay. Mga kapatid, ang masarap na pamilya, makulay. Amen? May kulay ang buhay. May kulay ang bahay. Amen? May mga bagay po na hindi ngayon lalaki ka, lahat na lang. Hindi po, maganda, i-consider natin. Mag-agree tayo. Okay, ma, pag ang pinag-uusapan tungkol sa church, kung maaari, tahimik ka lang ha. Pabayaan mo ko na ako yung, at kung may gusto kang sabihin, huwag kang tutulad doon sa mga asawa ng pastor na nakatayo si pastor dito, nag-a-announce. Hindi ganyan dapat. Ang dapat ganito gawin mo. Ay, oo nga pala, thank you love ha, thank you. Isipin mo, nasa harap ng mga tao. Diba? So, what I mean to say, mas maganda po,
katulong, kabalikat, na mapibuild up po yung aking, pero open po ako kung ano po. And the reason why God is using me, it is because meron akong wife na kung saan may mga hindi ako nakikita na nakikita niya. Yes. At meron akong mga bagay na kailangang i-improve na siya ang nakatulong ng malaki po sa akin. Ang kailangan lang po mga kapatid, acknowledgement, agreement. Now, eto sasabihin ko sa inyo. Meron ho bang magkakapatid na nag-aaway? Meron? Meron ho bang magnanay na nag-aaway? Magtatay? Diba? Sa madaling salita, bakit kayong mag-asawa, pag nag-aaway, parang nakapagtataka? That is not surprising. Kasi yung magkapatid, nakatira sa isang bahay, lumabas sa isang sinapupunan, nagkaka-conflict. Yung magnanay, siya na nagluwal sa'yo. Halos, di ba, nanganib ang buhay niya nung ipanganak ka. Di ba? Pero nasasagot mo siya, nagkakaproblema kayo. Ang ibig ko po sabihin, isang sinapupunan ng pinanggalingan, isang bahay ang kinalakihan, isang environment ang ginalawan, isang tatay, isang nanay, na pareho kayo, pero nagkaka-conflict kayo. Bakit ngayon parang nagkakagulatan tayo, na yung dalawang taong hindi magkaano-ano, nagligawan, hindi sila magkapatid, hindi isang environment ang kinalakihan nila, diba? Yung training nila, magkaiba. Ba't magugulat kayo kung may mga conflicts kayo? Ba't magugulat kayo kung may mga differences kayo? Ang kailangan lang po, i-acknowledge natin yung disenyo ng Panginoon at mag-agree tayo na pareho tayong susunod sa Diyos, and then kung hindi natin nakagawian, mag-adjust tayo. Kaya ang AAA battery ng relationship sa family o sa mag-asawa, acknowledgement, agreement, and adjustment. Diba? Pag hindi kayo magkakapareho, sino mag-a-adjust? Sabi ko nga po express. Express more than expect. Diba? Kasi minsan, kaya tayo nag-aaway, ikaw kasi, ikaw ang lalaki, dapat ikaw ang gumawa nito, dapat ito ginagawa mo, dapat bilang lalaki, ikaw ang... Sa isip-isip ko, babae siya, pero ang galing niya. Lahat ng dapat ginagawa ng lalaki, alam niya. Hindi ba mali yun? Hindi ba dapat ang alam mo kung ano ginagawa mo, hindi ko ano ginagawa nung... Diba? Maganda siguro magtanong ka sa... Diba? Pag nag-usap kayo, uy, ako babae, dapat ganito ginagawa ko, dapat ganito ko, dahil ako ang babae, dapat ganun eh. It is sometimes the problem is, you are expecting so much from your partner without expressing kung ano ka dapat. You better discover and find out from the Word of God kung ano ka dapat bilang babae. Hindi yung minamaster mo na yung lalaki dapat ganito para mabutasan ko siya, para masabi ko siya, para pag nag-away kami, talo siya. Diba? Pinaghandaan. Diba? Mga kapatid, walang panalo sa inyo. Dahil pag pamilya kayo, ang kabiguan ng isa, kabiguan ng lahat. Hindi pa pwedeng nasa pamilya ka, magtagumpay ka mag-isa. No! Hindi ba pagka yung bata na o-honor, sino tuwan-tuwa? Yung magulang parang siya nasasabitan di ba? Kaya nga lagi ko sinasabi sa kanila, ang nanay ko simple lang. Nung nag-aral ako, ang hiling lang niya, anak, wala akong hiling sa lahat ng ginagawa ko, sa sakripisyo ko, kundi yung makakyat ako sa entablado. Ikaw ba, kung ikaw yung anak, bibiguin mo ba siya? Kaya ping recognition mga kapatid, kahit na kung kani-kaninong pangalan yung tinatawag, umaakyat ako sa entablado. Yes! Anong gagawin ng nanay ko? Aakyat din siya. Anak, hindi ikaw yun, anak, halika rito. Pero, natupad. Walang recognition na hindi siya nakaakyat sa entablado. Grabe yun. At hindi lang yun. Padala 2 beses pa. Mga kapatid, simple lang. Hindi ba pagka kayong magulang, yung anak nyo kahit anong pagod nyo, pagka na-honor yan, parang ikaw ang na-honor? Hindi ba mga kapatid, pag yung anak nyo may sakit, parang ikaw din ang may sakit?
Hindi ba kapag ka ang anak nyo nagka-problema na hindi mo maintindihan, hindi ka makatulog, hindi po pwedeng hindi ka apektado. Bakit? Sapagkat konektado tayo sa isa't isa. At ang disenyo ng Panginoon is for us to be together, na kung saan po mahalagahin natin at mahalin natin ang isa't isa. Kaya mga kapatid, naniniwala ako na kapag ka inisip mo lang bilang anak, na nung kinokonsip ka pa lang, yung magulang mo hindi pa alam kung babae ka o lalaki ka. Yung iba nga, binili na ng pambabaeng damit, lalaki pala eh. Sobrang excitement, tama po? Excited na excited yung magulang. Nung napalita ang, wow, positive. Yung lalawa, di ba? Tuwan-tuwa po yan. Ha? Nagmula noon, masyado ng alaga niya si Mrs. Wag kang ganong hahakbang, ha? Wag kang ganong hahakbang. Ha? Kasi baka mamaya pagka masyado ka nahakbang, ikaw din, pag nadapa ka, baka maging kamukha ko yan. Di ba? Yung mga ganun pa eh. Nandun. Mga anak, pakinggan nyo to. Kung may isip mo lang yung katotohanan bago ka naging tao, mahihiya ka sa sarili mo na nagagawa mong sagutin ang magulang mo. Mahihiya ka sa sarili mo na lalapastanganin mo yung magulang mo. Why? Kasi buhay nila eh. Kung alam mo lang, nung nabuo ka pa lang, nung nag-uumpisa ka pa lang, nung nag-conceive pa lang sila, grabe yung joy sa puso nila, yung excitement, yung pangarap para sa iyo. Nung inilabas ka, hindi rin naman naging magaang, nananghilid ang buhay nila, nanganib ang buhay nila. At nung ipinanganak ka, minsan o madalas, kung kailan pa langaning oras, doon sila gigising. At kung maintindihan ko lang yung buhay, na ikaw bilang sanggol, may sakit ka, nag-iiyak ka, hindi sila magkanda hindi sila mapakali. Ano kaya ang sakit ng anak ko? Na kung tutusin, mga pagkakataong gusto niya. Kaya yung nanay ko, 86 years old? Anong busy? No. I want my mother to hear my expression of love. Gusto kong sasabihin sa kanyang, I love you, inang. I love you, nanay. Habang naririnig pa niya. Kasi wala pong kwenta yung nasa kabaong, sasabihin mo, Nay, mahal na mahal kita, Nay. Walang kwenta yun. Right. Ngayon yung sabihin sa kanila yan. Habang naririnig nila. Yakapin mo sila habang nararamdaman pa. Hagkan mo sila habang nararamdaman pa. Kasi walang kwenta yung I love you mo. Walang kwenta yung yakap mo. Walang kwenta ang halik mo sa kanila. Kung patay na sila. Right. Minsan pagka nagkaedad na, ang kulit ni nanay. Pero naisip mo ba kung gaano ka kakulit? At pinagtyagaan ka nila? Kung gaano ka kakulit nung bata ka? That's the cycle of life eh. Inalagaan ka nila noon. Pag tumanda sila, aalagaan natin sila. Huwag natin silang babaliwalain. Hindi ba yan ang lungkot sa ibang bansa? Na kapag tumanda na sila, dinadala na lang po sila doon sa home for the aged? Yes. Kaya dito sa ating bansa, ang nakatutuwa, di ba? Yung pamilya natin, antibay ng samahan. Mga kapatid, now is the right time for us to appreciate our loved ones. Kaya kung mayroong pinakamasarap na nararamdaman ko, at kung saan fulfilled ako, pag nadalaw ko yung nanay ko, pag nasabi ko sa kanya, Nay, ang bango-bango mo. Nay, mahal na mahal kita. Mga kapatid, hindi lang siya masaya nun eh. Ang saya-saya sa puso na i-express mo yung pagmamahal mo sa magulang mo. Yun ang i-develop natin, sweet fellowship. Nung unbeliever ako, wala akong bisyo. Hindi ako naninigarilyo. Wala halos akong bisyo, mga kapatid. Nagbabasketball lang po ako noon eh. Walang kahit anong bisyo. Mga kapatid. Pero ang problema ko noon, palasagot ako sa magulang ko. Nung masave ako, yan ang nanotice ng magulang ko. Na bago. Kaya sa aming magkakapatid, hindi po para makipagpaligsahan, pero sila mismo admitted nila na kung merong pinaka-loving and thoughtful sa magulang ko, ako po yun. Why? Because the Lord changed me. The Lord made me realize na walang po pwedeng ipalit sa magulang. Wala. Kaya sobrang pasasalamat ko sa Diyos na binigyan niya ako ng pagkakataon na maging mapagmahal sa magulang. Anak, nilinaw naman ng Bible yun eh. Na ang may pangako ng pagpapala at mahabang buhay, yung mga sumusunod at marunong gumalang sa magulang. Kung maririnig lang to ng bawat anak,
lalong titibay ang relasyon sa pamilya. Let the Lord bind our family. Abide in the plan of God. Abide doon po sa kung ano yung itinuturo ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kung ano po ang nais ng Panginoon sa bawat Kristiyano. Mahalaga po yan. Pangatlo po, let the Lord bless our family. What is number one? Let the Lord build our family. Acknowledge the purpose of God, the power of God, the plan of God. Number two, mga kapatid, let the Lord bind our family. Doon sa kanina, sure foundation. Dito sa pangalawa natin, sweet fellowship. At masasabi po natin talagang solid family relationship. Importante po. Tayo po'y mag-abide sa principle ng ating Panginoon. Di ba? So, mahalaga po yun. And then, last but not the least, let the Lord bless our family. Dito naman mga kapatid, always prioritize God. Para i-bless ng Diyos yung pamilya natin, laging siya unahin mo sa buhay mo. Amen? Yes. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, importante na ang bawat Kristiyano po ay matutong unahin ang Panginoon. Except the Lord build the house, ang blessing sa Diyos nang gagaling. Hindi sa sipag mo. Iyan ang tatandaan nyo po. Kahit ang ganda ng karir mo, kahit ang ganda ng tinapos mo, kahit na maganda yung negosyo ninyo, walang kasiguruhan ng lahat ng yan. Ang totoong blessing. Total, pag nag-usap tayo ng blessing, lahat naman tayo aware that when we say blessing, we are not just referring to finances, we are not just referring to material things. When we say blessing, mga kapatid, mas malalim na blessing po, yung mapayapang buhay, yung pong matagumpay na buhay, yung masayang buhay, yung buong pamilya. Di ba? Mas masarap nga na tuyo ang kinakain, na buo ang pamilya mo eh. Kaysa doon sa lechon ang kinakain mo, na magulo ang pamilya. So kaya sabi ko, Bible ang dapat sentrohan natin. Hindi yung kung ano yung masasarap na kinakain. Meron niyang isang nagsabi sabi niya, okay, ano kaiba ng Bible sa baboy? Ano po yun? Ano kaibahan daw ng Bible sa baboy? Sabi nila, yung Bible, yan ang maglalapit sa iyo sa Diyos. Yung baboy daw po, yan ang maghahatid sa iyo sa Diyos. Minsan po yung mga masyado nating binibigyan ng importansya, diba? Yung mas inuuna natin sa buhay natin, kung tutusin, yun ang nakakasama sa atin eh. Mga kapatid, ang mas maganda, yung pamilya po natin, sanayin natin na Diyos ang laging inuuna. Paalalahanan tayo, linggo ngayon eh. Bakit ka papasok sa trabaho eh? Linggo. Unahin ang pamilya natin ng Panginoon, amen? Kasi kahit anong sikap mo, yun ang paalala nyo sa Kanya. Kasi yung iba kahit na sabi nila, ay grabe, paano ba naman ako hindi dyan yung umaga ginagawa kong gabi at yung gabi ginagawa kong umaga. Una, ang gulo ng buhay mo. 'Di ba? Gabi ginawa mong umaga, umaga ginawa mong gabi. Ang gulo nun. Mas maganda para sa buhay na yung umaga, umaga talaga at yung gabi, gabi talaga. Pero alam niyo po ang ibig niyan sabihin, sobrang pagsisikap. Na pati linggo. Pag hindi mo natutunang unahin ng Panginoon, ang sabi niya, it is pain for you to rise up early and to sit up late, to eat the bread of sorrow, for so He giveth His beloved asleep. I remember during the time of Prophet Haggai, yung mga mananampalataya, wasak na yung templo, binabaliwala, tapos masyado silang particular sa mga bahay-bahay nila, di ba? Nagalit ang Panginoon, sabi niya, Haggai, kausapin mo yung mga taong yan. Kasi yung mga taong yan, sinasabi nila, hindi pa time that the house of the Lord should be built. Sabi ng Panginoon, Haggai, tell them, is it time for you to dwell in your sealed houses, but the house of the Lord lie waste? Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Sabi niya, okay, because of that practice, na hindi nila inuuna ang mga bagay ng Panginoon, ano nangyari? Ang sabi niya, ye have sown much, and lo, it came too little. Ye eat, and ye have not enough. Ye drink, and ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm.
And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Ano sabi ng Panginoon? You look for much and lo, it came to little. When you brought it home, I did blow upon it. Why? Because of my house that is waste. And ye run everyone unto his own house. Alam nyo, para masolve yun, sabi ng Panginoon, unahin nyo ako. Punta kayo sa bundok, lahat kayo. At itayo nyo ang aking bahay. If you want your family to be blessed by God, gusto mo ng masayang pamilya? Let us always prioritize God. Let the Lord bless our family. Unahin natin ang Panginoon. Mr. and Mrs., huwag kayong magkakasundo ng laban sa Panginoon. Magkasundo kayo sa mga bagay na para sa Panginoon. Huwag kayong magkonsintihan. Huwag kayong mag-cover up. Huwag kayong maging kagaya ni Ananias at saka ni Sapphira na nagkasundo nga. Ay, sabi mo kasi agreement eh. Oo, pero nagkasundo sila saan? Sa pagsisinungaling. Nagkasundo sila lihis sa kalooban ng Panginoon. And what happened to them? So, yun yung dapat i-avoid po natin. Paalalahanan po tayo. Let the Lord bless our family. Love, Sunday ngayon bakit ipagtatrabaho mo yung Sunday? Baka hindi tayo i-bless ng Panginoon yan, di ba? At least may nagre-remind. May nagpapaalala. Hindi yung, sige love, ako na lang aatin basta. Kailangan natin yan eh. Nangyayari ba yan sa tunay na buhay? Nangyayari. Kaya mga kapatid, I hope, intindihin niyo po, pundasyon to eh. Kaya naghukay tayo ng malalim. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord builds the city, the watchman waketh but in vain. Pinaalala niya, it is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrow, for so he keepeth his beloved asleep. Huwag mo nang ipilit yan. Bakit? Masikap ako eh. Masipag naman ako eh. Kahit ano raw pong gawin natin. Bakit? Without God. For without God, we can do nothing. I hope and I pray na na-bless po tayo sa mensahe natin ngayong umaga. Siguro po, ang pinakamaganda, magtagpo tayo dito sa altar ng Panginoon. At iyon ang maging prayer natin. Lord, nawa, hayaan namin ikaw magtayo ng pamilya namin, magpatibay ng pamilya namin, at magpala ng pamilya namin. If that is your prayer, punta tayo dito sa altar. Tayo po tayong lahat. Bago po sa pagtatapos ng mensahe, if you realize that the message is true and you need this message and you are very decided and determined to apply this message, bakit hindi po bigyan niyo ako ng pagkakataong ipag-pray ko kayo ngayong umaga? I want to pray for you. Asawa mo, ikaw, pamilya mo, halika, maging buo tayo sa Panginoon, magpakatibay tayo sa Panginoon. Hindi niyo masasabi kung ano ang mga plano ng diablo sa buhay natin. Hindi nyo alam. You do not know what the devil is planning in attacking our family. Wala pong matatag sa sarili. We always need God. Walang makapagtatayo ng kanyang sariling pamilya. Ang Diyos ang magtatayo ng ating pamilya. Ang Diyos ang magtatatag ng ating pamilya. At habang nakikinig ka ng mensahe, may mga ipinasalamin ng Panginoon sa iyo. At ngayong sandaling ito, gusto mong ilapit sa Diyos, gusto mong iluhod sa Diyos. I believe, ito ang magiging susi para ikaw ay magkaroon at kayo ay magkaroon ng masayang pamilya. Let the Lord build our family. Let the Lord bind our family. And let the Lord bless our family. Acknowledge the power, the purpose, and the plan of God. Abide in the precepts and principles of God. At mga kapatid, always prioritize God. Let us pray para sa isang sweet family relationship. Strong and solid family relationship. Kung may mga bagay na merong may kukonsider mo na dinadaanan ng pamilya nyo, hindi natin kailangang hintayin yung mga susunod na mensahe. Ito palang unang mensahe, pwede na tayo mag-settle sa harapan ng Panginoon. May pinagdadaanan kayo. There are things in your life, in your family, na nare-realize nyo, Lord, we need you. We need you. May mga ilang kaming pinagdadaanan sa pamilya. May mga struggles kami sa pamilya namin. But this morning, thank you, Lord, for talking to us and for answering our prayer. I believe this morning God is listening to us. Why not humble ourselves and acknowledge that we need God? Acknowledge God this morning. Lord, thank you so much for your powerful word. Thank you for talking to us. Lord, I pray, bless your people. Help them, O God. Give them the answer
sa kanilang mga katanungan. And please, Lord, settle their problems. Kung meron po ditong nasa kagipitan, Lord, nawa matutunan namin talagang i-prioritize ka sa buhay namin. Kung meron dito na kung saan on the rocks ang kanilang relationship, Lord, please bind them. Strengthen them, O God. Settle their problems. Guide us, O Lord, and give us wisdom on how to handle our family, Lord. Nawa ang mga tatay ay maging responsableng tatay, ang nanay ay maging kabalikat na nanay at asawa, at ang mga anak ay magkaroon ng mataas na pitagan at galang, matibay, masayang relasyon. Lord, we are praying for a happy family. Help us, Lord. Thank you for this message. Lord, I know na ngayon pa lang sa unang mensahe, nag-accomplish ka na sa buhay ng bawat isa sa amin. Bless your people and bless the remaining part of this camp, O God. Bless each and every one of us. Thank you, Lord. We praise you. We honor you. In Christ's most precious name, we pray. Amen.